Po si Sakang. Wala na pong pahingahan to. Halos 1 taon na po itong binibreed. Gawa nga po ng matanda na po sila. Kinakatakot po kasi ni Bayet pagka yung medyo matatanda na yung ating breeder, lalo na yung mga hen natin. Pagka po sila ay matanda na, biglang napahinga, minsan meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. ito mga kasubis, bagong pisa. Ang nanay po, ito po, yung ating Takmak 14, Tak 41. Kapatid niya naman po yung overall natin. 7 club po, puro overall po to sa MMFC at sa mga iba't ibang club po. Yung kapatid po nito, sana mas maganda po yung magiging resulta. Pero sila magkapatid, ang dami po naging trophy nung way back 2021-2022. Ito po yung sumunod kay Miss Hakot. Dahil si Miss Hakot, ito po nasa baba. Takmak 14, Tak 41 din po yan. Si Miss Hakot may inakay na rin. Halos magkakasunod lang naman itong mga nagkakaroon ng inakay. Ito si Miss Hakot, ayan na po, meron na po siyang 2 inakay. Bale, ito inbreed ng bulak. Ibig sabihin, ito po gumaganda po mga itsura pagka mga bulak. Sana ganun din po to. Medyo magagaang. Ba't nga bulak? Magaang po na buo. Nakala nyo parang magaang, parang tubig. Magaang na magaang, parang bulak. Then, pero yung katawan niya matubig, magaang. Then, ito naman po si ating tingnan nyo naman po yung isakot natin. First, second, third, fourth overall. Puro po overall yan. Fourth overall lang pinakamasama. Sumatotal, ito naman. Hanap po tayo dito. Ito si Miss Basco na nag-itlog na. Sana may similya. No nakaran wala. Pero okay lang yun kasi kung walang similya, di ibig sabihin di para sa atin. Ngayon naman kung magkakasimilya, di para sa atin. Ito si Daddy Basco. Tignan nyo po yung tsura nila, no? Parehong Basco Batanes. Ito nga lang po nagkataong tatay po ng Basco Champion. Then yung Basco Champion, naglabas din ng mga Basco at MacArthur. Then ito naman kabila po si Miss Basco. Naglabas naman po itong last 2023. Nitong lipat 2024. Naglabas po ito ng Katbalogan Champion Daybird. Then yung anak niya po hindi siya po. Yung anak niya po. Then anak din po. Yung anak niya po Matdog Champion din po, Wing Bataan. Ito po maganda ngayon. Si Sakang Tingnan niyo po si Sakang. Wala na pong pahingahan to. Halos 1 taon na po itong binibreed. Gawa nga po ng matanda na po sila. Kinakatakot po kasi ni Bayet pagka yung medyo matatanda na yung ating breeder, lalo na yung mga hen natin. Pagka po sila matanda na, biglang napahinga, minsan po mas mabilis sila pong, ibig sabihin hindi na po nangingitlog, o kaya natatagalan umitlog, o kaya pa isa-isa na lang ang itlog. Samantalang kung eto katulad nyo, wala namang pagbabago, hindi po nagbabagong katawan po nito. Nasa na rin po, nasa breeder na rin po. Ibig sabihin, meron nga nagtatanong, boss, di ba meron mga ilang beses lang daw nangingitlog ang isang hen, o ilang set lang daw na namimisa? Hindi ko na po alam yan. Ang akin po, basta healthy nilalabas taon-taon. Ito po yung nag-anak po ng mag-nestmate naman, Katbalogan, alam nyo na po yan. Nito lang, 2023. 2024 po lipad. South overall po natin. Ang kinaganda po ng hinito, tignan nyo po, ang tapang-tapang. Tignan nyo po, tisay dalawang tisay. Sumatotal, malamang to milky. Parang yung mga anak nito. Kasi nag-anak na rin to ng mga milky dito na naglalabas ng Tacloban natin. Unang-unang nilabas ng milky nito si 8 Tacloban Cross, 8 Tacloban Cross, Tacloban winner. Si Tacloban winner, kapatid ni 8 overall. Ito naging anak, si Bunso. Yung nasa likod po, si Bunso. Super 6K Tacloban clocker natin. Talbayog lang nabutas, pero 4 months lang po yan. Nakita po yan sa video, nasaksiyan po ng karamihan po yan, ng mga followers na nanonood po sa atin. Si Labat First Sight nandito na rin, meron na rin pong anak si Labat First Sight. Lalagyan po natin singsing yan. Ayan po si Labat First Sight, di naman po tayo makakayuko ng todo. Nakaparis po to sa anak po nito. Ayan. Doon sa mga tag dito. Lalahi po ng mga Katbalogan Daybird nitong 2023 saka ng 2024 na lipat. At ito pa po. Ito naman po yung magulang mismo nung
pumuro natin sa MMFC pero unfortunately hindi nakabalik. Pero okay lang yan, at least nasubukan natin hanggang dulo, sa dulo na lang nawala. Eh di ngayon, meron na naman tayong uulitin. Subok lang, wala namang problema dun eh. Ang point lang naman natin, subok lang ng subok. Eh susunod, mali mo, tatapat din. Tapos nga pala, hanap tayo dito ng pang-out po natin. Gawa ng, yung katawan lupa po ni Bait, eh may konting problema. Katatapos lang po natin magpa-tawag dyan. Parang laro, nagpapatok ka. Ay ma, mamaya na lang daw mag-iinom. Ako, hindi na pwede. Katatapos lang po natin magpa-check up nagpa-blood chem po tayo, then schedule po tayo sa FA, yung paano po tayo ultrasound, then bahala na kung ano yung i-request sa atin ng doctor. Tingin ko yung aking ang problema ko po kasi tumaas po yung aking SGPT, SGOT. Meron po kasing gallbladder stone si Bayet. Sana naman hindi pa naman ganung lumaki para tanggalin, o hindi naman ganung lumala para tanggalin. Pagka ganun po, operasyon yan. Sana naman po madam pa rin sa papawis. Tayo naman mahilig din naman tayo magpapawis. Yung problema lang talagang pagka naabutin. Sabi nga, yung mga matitino nga, yung wala nang sakit o disiplinado akala nyo hindi mapapahamak, isang tawid lang po. Nagkataon siguro sabi ni Lord, kunin na kita. Kaya wala pong kasiguran dito sa ating buhay. Kaya hanggat nandito tayo sa mundong ibabaw, dumadali lang po tayo. Di pagkagalingan na, punuin na natin ng malasakit lambing sa kapwa. Ganun lang naman po yung pagmamahal. Ito po yung kak natin. Mga kak natin, marami na tayong hindi pa nagagamit dito. At saka yung mga katandaan na rin. Etong isang mamaya pasukin na lang po natin, post lang natin mamaya. Yan pong kak na yan, mga kapatid, ng unang sali ni paring Emil Romero. Unang sali ni paring Emil Romero sa kanyang karera ng pag-iibon dito sa EPFC yun. Unang sali niya po, mga kapatid po noon. 6 po kagad yung overall ni paring Emil Romero, napakahusay agad na po. Yung 5 po doon sa overall niya galing sa Dugong Bait. Yung po kapatid po noon nung ma-overall niya, yung champion niya, ibinigay sa atin. Pero yung magulang po noon direktang parehong Dugong Bait. Way back 2013, ang tagal na po, no? Dekada na, pero hanggang ngayon kumikilos pa rin. Congrats nga pala po doon sa 4 na nagpa-complete locking. Unang-una si ating kaibigan Emmanuel Go, Manny Go. Congrats sa iyo, Young Bird, then si paring Egayap, then si ating kapakpak, si Ezekiel Lunar, then yung si Adrian Manalstas or si Tokwing ba yan? Tama po ba? Napakahusay nyo. Congrats po sa inyong lahat. Siyempre kahit paano, i-congrats natin ating kapitbahay. Sandali po Meron po akong kapitbahay dito. Dito lang po tayo dumaan. Yung kapitbahay ko po i-congrats natin. Kahit hindi na po live, hindi na yata kita dito. Basta dito po yung loop niyan. Pupunta po tayo doon mas makikita yan. Si Dan Quiapo. Nandun po, mas masisilip natin po doon. Congrats sa iyo, Dan Quiapo. Pan 12 ata, pan 20 plus yata. Basta importante, nagpahirapan. Sabi ni Dan, nagpahirapan. Hindi man live pero nagpapauwi. Kukunti lang po nagpa-uwi po nung aparip. Kaya sabi nga, maging masaya tayo para sa kanila. Then meron naman tayong bibisim, abangan natin sa Biyernes, loading po. Then Sunday, abangan po. Sige po. What's up mga ka-showbiz? Yun Salamat!